Papa. Tulo na po kanta, wala po na po. Mga ito ang lyrics na Christians po Standing in off your grace, Wala na sa worship. I heard of servant. Heard of servant ang pagkalaan na. Pagkalaan na. Pakita na ang PowerPoint. So, we're going to servant. Okay. Sige, magsugot sa itong Sunday School. Ako kina hanggang parents pagpanido o kahaniyang si Brother Jude sa papunas mga pagkapo. Ang puta, Lord, isa, salamat, Ginoo, sa inyong maayo, Lord. Salamat, Lord, sa pagutapon, ng magdihatag, sa mga Ginoo, na kami, musiba na po kang nadawa, Lord. O Ginoo, nagapangayo kayo sa inyong presensya, Lord, na ikaw mag-suban sa mga Sunday School, Lord. Inaot, Lord, na dagang makatunan ka mong Sunday School, Lord. Gamitas, Pastor po, Lord, sa pagdala ni Lord. O, ginawa ko kung ginaampo, Lord, ang mga kaisuunan, Lord, na padulog kasibahan, Lord. Ikaw, mag-protect always sila, Lord, mag-abot sila sa iyo, sibahan, Lord. Manitanan, Lord, ako ginasalig sa ngalan ni Jesus, Lord. Amen. Amen. Sige, maningkot ka. Nakakaroon sa second article of the New Hampshire Confession of Faith. Again, our ato pamaagi karon is we will look at the New Hampshire Confession of Faith through the lens of apologetics. And every first Sunday, ato ang tanawon muna balik ang rason as to why these articles were written and the meaning of these articles as well. Kung sa pag-ikahulugan ni ini, kung sa'y rason nga nung kini nahisulat, o kung sa'y kalambigitan ni ini sa tuwang panahon karon. Now, naanak sa ikaduhang article of the true God. Itong basahon, start na siya sa, sige. Itong basahon sa dungan, din na sa inyong handouts na ako din na sa atong slide. Next slide, palihog. Second article, Article 2, of New Hampshire Confession of Faith of the true God. We believe, ready go? We believe that there is one and only one living and true God, an infinite, intelligent Spirit whose name is Jehovah, the maker and supreme ruler of heaven and earth, inexpressibly glorious in holiness and worthy of all possible honor, confidence, and love, that in the unity of the Godhead there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, equal in every divine perfection and executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. Sige. Ang issue during that time, it will be the same as to kung unsay kinaagian sa mga tao gihapon karon. Sa first article, that answers the question, should we trust the Bible? Ang article 1 mo ay tubag sa pangutanan na kung makasalig ka dito sa Biblia o kung asa di ka ng Biblia. And the answer to the second question is, ang asa di ka ng Biblia, it is from the inspired men, inspired by God. So therefore, the authority of the Scripture is the authority of God. Now, then we have to ask, kinsa man ang Diyos? Who is God? And that is the question that mao'y tumagun sa ikaduhang na article. Now, if you notice din na sa tuwang Article 2 of the New Hampshire Confession of Faith at mas balido, na ay mga highlighted portions din na we believe that there's one, and then sunod na ay three persons, equal but also distinct. Na ay mga rason as to why these things are highlighted, and that is very important, dili lang sa ilahang panahon but even sa atuwa karon. Same with all the other articles na ay rason as to why Article 2 was written.
na mga issue nga nagakahitabo, na mga problema nga gitagaan og solusyon, na mga kautana nga gitubag. And that's the very purpose of Article 2. Now, kung sa may mga nagapanghitabo di ay, during that time, na ay 4 major events, but we will only talk about 3. The first one is the rise of Unitarianism. Right? We've discussed Unitarianism already a couple of times, but ito ay akong balikon. Kinsa man yung mga Unitarians di ay. Ang mga Unitarians, they reject the teaching about Trinity. Okay? Basically, if isummarize na ito ang Unitarianism, tanan ng mga historical Christian doctrines ilahang gina-reject. Okay? Yes. Let's start with Trinity. Ilahan ang gina-reject. Wala sila katuo sa Trinity. Wala po sila katuo sa divinity or sa deity ni Christ. Kasi ba't ang deity ang pagka-divine, ang pagka-Diyos. Wala katuo ang mga Unitarian sana. Wala po sila nagatuo sa personality and deity of the Holy Spirit. Buti pa sabot, wala nila ginatuuhan nga ang balang Espiritu kay Diyos. So, na. Wala sila gatuo nga si Kristo Diyos. Wala po sila gatuo nga balang Espiritu Diyos. Okay? Ang mga Unitarians, they also don't believe in the doctrine of original sin. Nakatong gihimo ni Adan, it was transferred unto us, the guilt, no? Ang effect, it was eventually transferred to us, and not just the guilt, but even the ang consequence, no? ang wages sa katumasala, as per Romans chapter 5, they don't believe in that. Wala sila gatoong ang mga tao is inherently evil or naturally sinful. They don't. And then, kaya wala man sila gatoong sa original sin, wala po sila gatoong sa substitutionary atonement. Nabuti pa sabot nga katong gihimo ni Kristo na pero di because if they reject the Trinity, they believe that God is only one person. Pastor, di ba isa naman yun ang Diyos? One being. Okay? But the Trinity teaches ang Diyos kay one being, God, existing in 3 distinct persons, Father, Son, and Spirit. Therefore, we believe that God is one in being and 3 in persons. Mao na historical nga teaching sa Christianity. However, sa Unitarians, dili. Gatod ng pagkastorya, they are gatuo sila kaning teaching ang ginatawag nato nga oneness. Okay? Na ay may difference sa ila, Son and Spirit is God. Pero isa ra yun, not 3 distinct persons. Ang nakalahian ng Unitarianism is they really don't believe that Jesus is God. Wala po sila katuo nga ang balang Espiritu kay Diyos. Basically, there's just one ruler above and maybe gamit niya si Kristo, and then the Holy Spirit is just the power. Power lang. It's like a substance. Masya anak. Well, that's not the historical teaching sa Christianity. But then, mo na ilahang magtulunan. And they don't believe in the divinity of Christ. Ilahang ginagamit ng ilahang sarili nga mga philosophies, sarili nga mga reasoning to justify something. To which, mo na ikaduha nga mo na ikaduha nga rason as to why the article 2 was written, because of the age of reasoning or age of enlightenment. Sa age of enlightenment, basically the concept is, if I cannot fully understand a doctrine, dili na ko na dawaton. I-reject na ko na. Although, dili yun sa church nagsugod, but then, misulot sa simbahan. And they believe that last 2, it talks about sa salvation or sa redemption, okay? And then, kanang second or third, that talks about the Trinity. Actually, kanang first 3. Now, if you will go back sa tuwang article, balik ka paligo, kung sa Unitarians, they believe that there is only one God and one person, manay klaro sa tuwang article. Okay? O sige mo nila, we believe that there is one and only one living and true God. Okay? Isa lang. Isa lang ka Diyos. Infinite intelligent spirit
whose name is Jehovah, the maker and supreme ruler of heaven and earth. Now, matutubag sa atong pangutanan, kinsa man ang Diyos. God is Jehovah, the maker. Okay? Un-Unitarians, they believe that there's only one God and one person. Pero sa tuwang article, ako nang i-clarify, there is one God existing in three different persons. Now, sa Genesis, during sa creation, kasi makita natin rin na in the beginning, God created the heaven and the earth. Then, pag-abot sa unahan, God said that there be light, and then pag-abot sa unahan, in Genesis chapter 1, verse 27, so God created man in His own image. But then in His image, male and female, He created them. One being, pero somehow, na ay multiple compositions of it. Multiple persons. Motong ang i-describe na is let us. Kaya nga naman, ikad. Mubalik ka sa marriage siya, mas masapta lang siya sa marriage. Kung sa kayo ang husband o ang wife, they will become one flesh. Buti pa sabot, united. Isa. Pero two persons. Pero one flesh. Nasabtan, it's the same sa Trinity. One being, three persons. Okay? Ang nakalahi sa ikad sa Trinity o sa marriage is entirely different ang nag-compose sa ikad sa marriage. Whereas, ang ikad sa Trinity is now, the Father, as described by the Scripture, na ay will, intellect, o emotion. The Son, as described by the Scripture, na ay will, intellect, and emotion. The Spirit, as described by the Scripture, na ay will, intellect, and emotion. Therefore, the Father is God. The Son is also God. And the Spirit is also God. Sabdan. Okay? Therefore, it describes the coexistence and the co-eternal aspects of Father, Son, and Spirit. They existed way back pa sa past eternity. It may be the same in quality, but na ay autonomy in its very essence. That's why distinct. Kaya nga naman, autonomous man si Kristo. In a way, autonomous po ng Balang Espiritu, autonomous po ng Father. But then they are also one. Kumbaga, ang Trinity, you will answer that in a question na one what, three whos. What? God, who, Father, Son, and Spirit. Okay? Now, another na, balik na gamay sa katong Unitarianism. Another na, executing on sa distinct but harmonious offices in the great work of redemption. Okay. Nag-talk na ta about redemption, in which mato'y di uyunan sa Unitarians. They don't believe in original sin, and they don't believe sa substitution na gihimo ni Kristo. Although not very detailed here, in a way, that concern was also addressed. Kaya nga naman, kung sa may historical na Christian doctrine behind, kasi nga, people, we have original sin. Because of the sin of Adam, nisulod ang kamatayon. Sa desisyon, tapos damay ka, kagatubaga na. Unang-una, bisan pag ikaw ang federal head during that time, we will probably end up in the same situation. Probably worse. Ikaduha, the concept of federal headship is very clear in the Scripture. Take for example, kung Solomon. Si Solomon na ang ginaisgutan nato lately. Si Solomon, siya ang nahimong ng federal head sa Israel. That's why every decision niya iyang himuon, maapektuhan ang iyang harian. Not just Solomon, but all the kings of Israel. So katong, di ba sa Deuteronomy 17, si David, kung katong uban yung mga hari. But then whenever na nakasala sila, kung siya nahitabo, punishment will come sa Israel. Pero kung kinsang desisyon ang nakahimo sa katong ng mga panhitabo, sa hari. Kaya nga naman, he is the federal head sa covenant. So therefore, ang iyang desisyon, it will affect katong people na iyang gina-represent. Na mubalik ta kang Adan. Si Adan,
siya ang silbing hari nato during that time. Siya ang akong representative. So, ang iyang desisyon ng gihimo, it will affect. If wala pa siya nakasala, tanan man tao magkasasala, then di na naman siya itong substitutionary atonement. Kinsa may muluwas sa tao. Walay taong makaluwas sa tao, kaya tanan man makasasala. Therefore, we need someone nga walay sala. Pero dapat tao po siya kay para matuman niya ang balaod. But at the same time, kung eternal ang silog sa Diyos, katong ang tao mas also be eternal. Asa mo tamangita o tao nga eternal? That's why niabot si Kristo. Christ, the Son of God, and He is God, and His attribute, wala gyapon kay maluwas. Kaya nga naman, bisan pag na-perfect ka, pero dili ka eternal in being, dili mahimong sufficient o dili masatisfy ang tao. Nasabtan? Masya ginani ba? Sa malawag na ito, na ay karapatang parusa ang mga siglo. Di ba? Ngayon, despite sa karumalduman nga murder, kung sa pila na katuwig ang pinakatagal? 40? Di ba? 40, mo na itagal yun. For us, nga tao, para matuman sa balawon, and at the same time, must be eternal, kay para mo satisfy sa wrath nga naa atong balawon. Sabdan? Klaro? Okay. Now, mo na siya ang i-address sa second article under sa concerns about Unitarianism. Ilahang giklaro that there is one God and three persons, and pag-describe nila ng one God and three persons, in a way, they are also saying na si Kristo Diyos, ug ang balang Espiritu Diyos, and na pag-abot sa last, dapat masabtan ako para madawat na ako. Dinhan ni sugod ang kaning isa sa mga fallacy na kesyo dili mo masabtan, it must be false. Diba? Which is not the case. Pero nisulod siya sa simbahan, ananahan sila, lisod kayo sabton ang concept of Trinity, therefore it must be false. Which is not the case. Morning gina-justify sa mga Baptists during that time that God is above human comprehension, and Scripture, kung dili ang human reasoning, bahalan mo yun na. And then miracles and special revelation are not necessary, dili kailangan. Kung sige, address sa kanina article, balik na sa article mo yun. Naali na sa tunga-tunga nga portion. There is one God existing in three persons daw sa tunga-tunga o singon, inexpressibly glorious in holiness and worthy of all possible honor, confidence, and love. Kaning tulo ka mga I can trust in this person na interaction gihapon. Now, sa love, kung sa kaning love, I can love this person and this person can love me and we can show it in many ways. Kaning mga attributes, it addresses the issue sa deism yung sa mapagumanhin mo sa Diyos, ibiyaan na dahil kaniya. Which is not the case. That's why we honor God. Kaya nga naman, we've seen His ways. We've seen His moving. We've seen His works. We've heard of His works. That's why we have confidence in the work of Christ. Kaya nahimo mangyod siya sa history. We've seen na God did. Na? Lani. Ito, gusto sa saksi doon, sa saksi. Sige. Sige pa rin. Pastor, unsa ka na ibali ang Trinity is Jesus Christ is God, tapos ang Spirit is God. Father is God. Di ba mag-complete na parang pulo? Sige. Isa nga ang Ginoo, di ba? Ang person. Kumalik na ganina. Ang person is, kung sa ganito na ay
Intellect. Will, emotion, and intellect. Ang Father, naa siya sarili ng will, emotion, and intellect. Therefore, person siya. Si Kristo, naa po siya will, emotion, and intellect. Mga na, person po siya. Ang Balang Espiritu, naa po siya will, emotion, and intellect. Mga na, person po siya. Tulo ka persona. Okay? Tulo ka persona. Pero isa na ka Diyos. One God. Di nga katong tulo ka persona, bubalik ko sa concept sa ikat. Remember mo sa ikat? Tulo ka Diyos. Okay? They are co-equal, co-eternal, co-existent. And then, ang ilahang, sabi tawagan eh. Ang ilahang kasi mamali ko term. Ang ilahang pagka-distinct in person, it's because each of them can I will, emotion, and intellect, but then they are one in being. Mga itong, padalan, kung balik ko sa pamutana ganina, if ever na ay mamutana, unsa ba yun ang Trinity? It simply answers the question, what we can really say nga, ang utok nato as tao kana exhaustively understand Trinity, but thank God nga gihatag ni ang Biblia, which is enough for us to understand enough sa kung unsa ang Trinity in order for us to believe enough good po sa kung unsa ang bala ang Trinity. Pero kato brother Lani, one what, three who's. Isa ka unsa, tulok kinsa. Unsa, Dios, kinsa, Mahan, Anak, Espiritu. Pastor. Anak kay mao ko na yan karon na ginapota na sa kuha ko at tubo dito kay kana lagi na kaila na saksi do pas witnesses di ba sa to kuan one God in three persons ko nga Carolani kanang pota na tong imong ginapota na sa kuha kay basig lahi na pud nga paagi sa pagtubag ang imong madungog so siguro wa pa natagpo sa pagtubag siguro man na ang ninagira nga pilain pud nga makatubag. Kaya dito mga napalibutan mo kundi kung nabisagusan na ng mga religion dito. So, dito nga nakapakutan na siya, karong pastor. Sige. Next Sunday, Brother Lani, hopefully nga mo because we will talk about are reminded about your love. Lord, we ask for forgiveness, Lord God, sa mga buhat ng sala, Lord God, and let us we prepare the Lord for this service today. And we thank you, Lord God, for the additional information, the knowledge, and provide sa mga help us, Lord God, na hindi na naman ito sa mga bilunggan o sa mga nahuna, mga kaya Lord. And Lord, we lift everything to you. We among na pray, Lord God, ang dito today to preach the gospel. Kaya i-introduce them, Lord God, and help us na magkaroon ng focus, Lord God, and prepare our heart.
Lord of the Sabbath.